Isang magandang araw sa inyo, Besod Filipino 2-1 at 2-2. Panibagong araw, panibago na namang pagkakataon. Pero bago yan, sisimulan muna natin ang ating klase sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya na aming ginagawa. Pagpalain mo po ang aming mga guro. Sa amin ay matyagang nagtuturo. Pagpalain mo rin po ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Best Ed Filipino 2-1 at 2-2. Panibagong araw, panibago na namang pagkakataon. Panibagong pagkakataon upang maging masaya at bumagon. At higit sa lahat, panibagong talakayan. Pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng pagpapakilala. Sapagkat alam kong bago ako sa inyo. Ako muna'y magpapakilala. Ako nga pala si Binibining Chana Rowena C. Doong, 21 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Luway, Bohol. Ako po ay kasalukuyang nag-aral ng Bachelor of Secondary Education, Major in Philippine. At naniniwala na ang kasibihang nasa Diyos, ang awa nasa taong gawa ay totoo, kaya kumayod ka. Bangon, 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 bangon kung saan ka man ngayon. So, batid kung nakikilala niyo na ako, ngayon ay dadako na naman tayo sa aking alituntunin sa klase ngayon. Kung saan tinatawag ko itong gamer. Hindi ito literal na manlalaro o baka pinaglalaroan. Chares. So, gamer para sa G, gamitin ang buong oras ng panonood. So, maglaan ng oras upang panoorin ang video na ito o talakayan na ito. A. Alamin ang mga mahalagang ideya. Maaari niyong itala o ilista ang mga mahalagang ideya. M. Para magbigay ng malinaw na sagot. Kung saan magbibigay ako ng mga katanungan sa video na ito. Kaya maaari niyong sagutan. E. Epekto at partisipasyon. So, ang lahat ng inyong epekto o ng opinion o saloobin sa aralin na ito ay aking papahalagahan. R. Respeto at maayos na wika. So, panatilihin ang respeto at maayos na pananalita, gamitin ang tamang wika. So, iyan lamang aking mga lintutunin, no? Batid kong inyong masusunod. Dahil mababait naman ang mga Bested Filipino 2-1 at 2-2. Ngayon, dadako na tayo sa inyong attendance. So, sa inyong attendance ay hindi ako magtatala ng inyong mga pangalan, no? Kundi magbibigay ako ng mga tanong dito sa video. Kaya panoorin nyo na aking magiging batayan sa inyong attendance. So, naway panoorin nyo ito at alamin ang mga mahalagang idea. Pero bago iyan, kilala nyo ba yan? Yan ang kumanta ng Remember Me. Pero bago tayo dadako sa ating panibagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Ang inyong mga kasagutan ay maaari niyong ilahad sa comment section. So ano nga ba ang itinalakay natin o ninyo noong nakaraang tagpo? Tama, no? Tinalakay ninyo ang makrong kasanayan sa pagkikinig na kung saan may mga teknik, dulog at estratehiya na maaari nating gamitin, no? Bilang isang guro sa hinaharap. No? Kung paano nga ba ang tamang pagtuturo at pagtataya sa makrong ito. Kapag may mga katanungan kayo ay lahad lamang sa comment section. Kasunod, patid kung handa na kayo sa araw na ito, handa na kayong makinig sa video na ito, magkakaroon muna tayo ng laro o paganya. Kung pag sa ganun ay magkakaroon kayo ng hinuha o mayroon kayong maiisip kung ano nga ba ang ating tatalakayin ngayon. Kung saan, tinatawag itong laro na ito, punan mo pagkukulang ko. So may mga pagkukulang pa ba kayo? Activities. No, hindi na, wala na. Batid kong wala na, no, dahil
malapit na ang final exam. Punan mo pagkukulang ko. Sa larong ito, meron akong bibigay ng mga salita na kulang sa letra. So, kung gayon, ay punan nyo lamang ang mga pagkukulang ng mga letra. May mga clue rin akong ibibigay upang sa ganun ay madali ninyong mahulaan kung ano nga ba ang salitang iyon. Una, yan ay clue. In 3, 2, 1. No? Pangalawa. Pangatlo. In 3, 2, 1. So, ang lahat ng iyan ay may kaugnay sa ating tatalakayan ngayon. Maaari nyong ilagay inyong mga kasagutan sa comment section na kung saan malalaman ko kung tama ba kayo sa apat na ating ginawa ngayon. So, kung mali ay okay lang naman. Ngayon, ang lahat ng iyan ay may kinalaman sa ating talakayan ngayon, kung saan ito ay tungkol sa pagtataya at pagtuturo sa makrong kasanayan sa pagbasa. Pero bago iyan, narito muna ang ating mga layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una na ipapaliwanag ang kahulugan at konsepto ng makrong kasanayan sa pagbasa. Pangalawa ay nabibigyang halaga ang mga konsepto ng makrong kasanayan sa pagbasa sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan at nakabubuo ng isang refleksyong papel tungkol sa tulang ipinabasa. Ang lahat namang ng iyan ay makakamtan kung meron kayong sikap. Hindi literal na sikap, kundi ang S ay para sumunod sa mga tagubilin. Susundin nyo lamang ang aking mga lituntunin, patakaran, aralin, gawain, at iba pa ay makakamtan natin ang layunin na iyon. I, sa puso ang pakikinig. K, konsentrasyon sa aralin, konsentrasyon sa panonood, at pakikinig. A, para sa aksyon agad sa gawain. Huwag maging late sa gawain. P, pagalang sa guro at kaklase. So, batid kung meron namang sikap ang Best Ed Filipino 2-1 at 2-2. Kaya, hindi na inasahan ko na matatagumpayan natin ang layuning iyon. Ngayon, dadako na talaga tayo sa ating aralin. Pagtataya at pagtuturo sa makrong kasanayan sa pagbasa. Pagbasa. Ano nga ba ang pagbasa? Kung maririnig nyo ang salitang pagbasa, ano kaya ang inyong mahinuha o maiintindihan? Batay sa inyong opinion. Maaari nyong ilagay kung ano nga ba ang pagbasa. Batay sa inyong sariling opinion. Ilagay lamang sa comment section. Tama, no? Ang pagbasa ay hindi lamang simpleng pagtingin sa mga salita, kundi isang mas using mental na proseso na naglalayong kilalanin, maunawaan at suriin ang mga ideya na nakalimbag. Sa pamamagitan ng pagbasa, nakakakuha ang tao ng kalaman, lumalawak ang pag-unawa sa mundo at napapaunlad ang kakayahang maisip ng kritikal. So sa pagbasa, hindi lamang ito simpleng pagtingin sa mga simbolo o mga salita na nakalimbag, kundi mayroon tayong layuning kilalanin, maunawaan at suriin ang mga ideya. So sa pamamagitan ng pagbabasa, pinapalawak nito ang ating kalaman at pag-unawa sa mundo at higit sa lahat ang ating critical na pag-iisip. So ayan ay ang pagbasa. Ngayon dadako na tayo sa mga iba't ibang kahulugan ng pagbasa ayon sa mga scholar. Una nating tatalakayin ay kay arogante. Ayon kay arogante, ang pagbasa ay nakakatulong upang palawagin ang pananaw ng isang individual. Nagbibigay ito ng pagkakataon na harapin ang iba't ibang suliranin, masuri ang mga konsepto at makaranas ng iba't ibang ideya at karanasan na humubog sa sariling opinyon at pagpapasya. Ayon kay arogante, ang pagbabasa ay nagpapalawak sa ating pananaw sa loobin bilang isang individual. Kung saan meron din makakabasa tayo ng mga karanasan, konsepto, suliranin na maaari nating gamitin upang sa paghubog bilang isang opinyon at sa ating pagpapasya. So iyan kay arogante. Kasunod ay kay Thorndike.
Ayon kay Thorndike, kanyang binibigyang diin na ang pagbasa ay nangangailangan ng lohikal na pangangatwiran at kritikal na pag-isip. Sa pagbabasa, ayon kay Thorndike, nangangailangan ito ng lohika na pangangatwiran at kritikal na pag-isip. Ginagamitan ito ng masinsinang pag-unawa upang sa ganun ay mas masinsinan rin nating maunawaan ang konsepto ng ating binabasa. So, iyan kay Thorndike. Kasunod kay Tzay. Ayon sa kanya, ang pagbasa ay hindi lamang instrumento ng impormasyon, kundi nagbibigay din ng kasiyahan at karanasan. Nakakatulong ito upang makamtan ang kalaman ng humubog sa kabatiran at personal na pag-unlad ng individual. So, ayon kay Tzay, ang pagbabasa ay hindi lamang instrumento ng pagkuha ng impormasyon, kundi nagbibigay rin sa atin ng kaligayahan. Sapagkat meron tayong binabasa na kung saan nagpapaligaya rin sa ating mga puso at isipan. Nakakatulong ito upang sa ganoon maibsan ang ating mga kalungkutan, pagkabagot, at iba pa. So, ayon kay Tzay. Kasunod naman kay Cody, 1970. Pinapahayag niya na mahalaga ang dating kalaman ng mambabasa upang maunawaan ang teksto. So, ayon kay Cody, ang mga dating kaalaman o tinatawag nating skema ay mahalaga sa pagbasa upang magkakaroon ng koneksyon ang mga dating kalaman sa bagong kalaman. Upang sa ganoon ay mas maunawaan ng mabuti at maintindihan ang mga konsepto na ating binabasa. So, iyan kay Cody. Kasunod kay Goodman. Ayon sa kanya, ang pagbasa ay isang psycholinguistikong proseso kung saan ang mambabasa ay gumagamit ng sariling karanasan at kalaman upang makagawa ng hinuha at interpretasyon. So, ayon naman sa kanya, ang pagbasa ay ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang sariling wika, karanasan, opinion, idea upang makagawa ng hinuha at interpretasyon sa kanyang bagong binabasa. So, iyan kay Goodman. Kasunod ay kay M. Stinker at McAuliffe. Binibigyan nila na ang layunin ng mambabasa ay direktang nakakapekto sa paraan ng pagkaunawa sa teksto. Ang malinaw na layunin ay nagiging gabay sa pagpili ng estratehiya sa pagbasa at pagtukoy ng mahalagang ideya. Ayon sa mga scholar na ito, ang malinaw na layunin ay magiging batayan sa pagpili ng mga estratehiya sa pagbasa. So, kung alam mo kung bakit ka nagbabasa, para saan, para kanino ang pagbabasa, ay madaling matukoy ang mga mahalagang idea. So, ayan kay M. Thinker at McAuliffe. Panguli ay kay James D. Valentine. Ayan sa kanya, ang pagbabasa ay nagbibigay ng sustansya sa utak, nagpapalawag ng bokabularyo at nagpapasigla ng imahinasyon. So, ayon sa kanya, ang pagbabasa ay nagpapalawak ng ating kaisipan o bokabularyo, nagpapasigla ng imahinasyon sapagkat sa pagbabasa, meron tayong mahihinuha, no? Mahihinuha o makukuha ng mga imahinasyon. Nagbubukas ito ng mga pinto sa malikhaing pag-isip at intelektual na pag-unlad at nagiging daan upang mas mapalalim ang pag-unawa sa iba't ibang konsepto at ideya. Sa pamamagitan ng pagbasa, napalalim natin ang ating sariling pag-unawa sa iba't ibang konsepto at ideya. So, iyan ang pagbasa ayon sa mga iba't ibang scholar. So, pag may mga katanungan kayo, maaari niyong ilahad sa comment section upang sa ganun ay aking magbibigyan ng kasagutan. Sa kabuuan, ang pagbasa ay isang aktibong proseso ng pag-iisip, pagbibigay hinuha at pag-uugnay ng bagong kalaman sa dating karanasan. Ito ay ang pundasyon sa pagkatuto, pagpapalawak ng karunungan at paghubog ng kritikal na pag-iisip. So, iyan ang pagbasa. Ngayon, dadako naman tayo sa mahalagang kasanayan sa pagbasa. Pag sinabi natin kasanayan, ito ay ang abilidad, no? Abilidad sa pagbasa. Una ay ang pagkuha ng pangunahing ideya at ideyang sumusuporta. Kakayahang tukuyin ng sentral na tema at mga detalye na sumusuporta rito. So, ang pagkuha nito ang mga sentral na tema o konsepto
at mga detalye na sumusuporta rito. Pangalawa ay pagkilala ng mga mahalagang impormasyon o detalye. Ito ay ang pagpili ng mga ideya at datos na may malaking ambag sa kabuuang pag-unawa. So, pagkilala ng mga mahalagang impormasyon o detalye. Kasunod naman ang pagsusuri ng pagkakabuo at organisasyon ng teksto. So, pagsusuri sa mga estruktura ng teksto, lohikal na daloy at pagkakaugnay ng ideya. So, nasa tama ba itong estruktura? Gaya ng simula, gitna at wakas. Lohikal na daloy, wala bang nahuhuli o nauuna, at pagkaugnay-ugnay na ideya. So, nasa tamang logical ba ito? O nasa tamang daloy ba ang ideya? Kasunod ay ang pagtukoy sa sanhi at bunga ng mga pangyayari. The cause and effect. Ito ay kakayahang maunawaan ang ugnayan ng mga kaganapan, dahilan, at epekto sa teksto. Kasunod ay pagbubuod o paglalahad ng lagom ng akdang binabasa. Pagpahayag ng kabuuang nilalaman sa kasariling salita ng may clear at malinaw na nagpapatibay sa pagkaunawa at memorya. Ito ay pagbubuod o pagbibigay ng interpretasyon o pangkalahatan sa akdang binabasa. So, iyan ang mga mahalagang kasanayan sa pagbasa. Pag may mga katunayan kayo, ay maaari nyo rin ilahad sa comment section. Ngayon, bakit nga ba tayo nagbabasa? Bilang isang mag-aaral, ano ba ang naidudulot nito sa iyo? Note para ito sa mga lalaki na magiging aking batayan sa inyong attendance. So, maaari nyo lang ilagay sa comment section upang sa ganun ay malaman kung kayo talaga ay nanonood, boys, sa aking video na ito. Bakit nga ba tayo nagbabasa? Bilang isang mag-aaral, ano nga ba ang naidudulot nito sa inyo? Yan, nadako naman tayo sa iba't ibang kadahilanan ng pagbabasa. Maraming mga kadahilanan kung bakit tayo nagbabasa. Pero meron na akong ibibigay na 3. Una ay kalaman at karunungan. So, sa pamamagitan ng pagbabasa, meron tayong nakukuha ng mga impormasyon, kaalaman kung saan magagamit rin natin bilang isang individual. Pangalawa ay pagiging maalam sa lipunan. Nagbabasa tayo dahil nais nating malaman kung ano nga ba ang mga balita, pangyayari, suliranin na kinakaharap sa ating lipunan. So, iyan ay kadahilanan kung bakit tayo nagbabasa, pagiging maalam sa lipunan. Panghuli ay aliw at libangan. Isa rin sa mga kadahilanan ng pagbabasa ay ang aliw at libangan. Para sa akin, bilang isang individual, nagbabasa rin ako ng mga libro na kung saan bilang isang libangan ko rin, sapagkat meron tayong mga pagkakataon na tayo ay nababagot, nalulungkot, na hindi natin alam kung ano nga ba ang solusyon. Kaya maaari nating maging solusyon ang pagbabasa. Dahil sa ating pagbabasa, maaari tayong makakuha ng mga aliw, saya na nailimbag sa mga akda. So, iyan ang mga iba't ibang kadahilanan ng pagbabasa. Kaalaman at karunungan, pagiging maalam sa lipunan, aliw at libangan. Ngayon, dadako na tayo sa mga sagabal sa mabisang pagbasa. So, kung may mga dahilan sa pagbabasa, meron ring mga sagabal sa mabisang pagbasa. Una ay ang kalagayan ng pag-iisip. Dito, wala tayo sa isip kung gusto ba nating magbasa. Hindi tayo walang konsentrasyon sa pagbabasa. Kung saan ang ating isip ay hindi sa akda mismo, kundi meron ring ibang iniisip si jowa, chares. Iniisip ang mga activities, iniisip ang iba't ibang bagay. So, iyan ay isang sagabal upang maunawaan natin kung ano nga ba ang nilalaman ng isang akda. Pangalawa ay ang pagbabasa ng walang direksyon. So, pagbabasa ng walang direksyon. So, walang direksyon kung saan palipat-lipat lamang, kung saan tinatawag natin ambak-ambak. So, walang direksyon kung saan ito ay isang sagabal sa pag-unawa at pag-intindi
sa konsepto ng ating akdang binabasa. Kasunod ay yung kawalan ng wastong pamamaraan. So sa pagbabasa pala ay mayroong wastong pamamaraan kung saan maaari yung itala ang mga mahalagang detalye. Una pa lamang ay meron kayong mga katanungan kung ano nga ba ang layunin kung bakit ako nagbabasa. Pangalawa ay magtala ng mga tanong na kung saan maaaring sagutan pagkatapos ng pagbabasa. So, iyan lamang ang mga hakbang, no? So, may mga wastong pamaraan pala ang pagbabasa. Panghuli ay kulang sa katatagan ng damdamin. So, sa pagbabasa, isa sa mga sagabal ay ang kulang sa katatagan ng damdamin. So, iyan lamang ay connection sa kalagayan ng pag-iisip, no? Sa kalagayan ng pag-iisip, kulang sa katatagan ng damdamin. Ngayon, dadako na rin tayo sa mga teorya hinggil sa mabisang pagbasa. Una ay ang bottom-up. Ang pag-unawa mula sa teksto patungo sa mambabasa. Nakabatay sa datos at impormasyon sa teksto. Ang kausayan sa pagbabasa ay nakasasalay sa kakayahang kilalanin at intindihin ang bawat salita at pangungusap. Kasunod ay ang top-down, na kung saan holistikong prosesos, kung saan gumagamit ang mamabasa ng dating kalaman, karanasan at konteksto upang unawain ang teksto. Kasunod ay ang interaktibo, kung saan pinagsasama ang bottom-up at top-down approaches. Nakikita ang pagbabasa bilang interaksyon sa pagitan ng author at mambabasa upang makabuo ng kahulugan. So sa ating babalikan ang bottom-up, ito ay pag-unawa mula sa teksto patungo sa mambabasa. So ito ay ang nakabatay sa datos at impormasyon sa teksto. Ito ay ang pagkuha ng mga impormasyon at datos mula sa teksto. Ang bottom-up na teorya ay ang kakayahang kilalanin at intindihin ang bawat salita at pangungusap. Habang ang top-down ay holistikong proseso kung saan gumagamit ang mambabasa ng dating kalaman, karanasan at konteksto upang unawain ang teksto. So top-down ay holistiko. Pag sinabi natin holistiko ay ang kabuuang proseso na kung saan kumukuha ng mga impormasyon na buo. Habang ang interaktibo na teorya ay ang pinagsasama na bottom-up at top-down na approaches. Ang pagbabasa bilang interaksyon sa pagitan ng author at mambabasa upang makabuo ng kahulugan. Panghuli ay ang skema. Ito ay ang nakabatay sa teorya ito na ang pagbasa ay nakadepende sa dating kaalaman o tinatawag talaga natin skema ng mambabasa at ang teksto ay nagsisilbing input lamang upang mapalawak ang pag-unawa. So, ang teoryang ito ay ang dating karanasan ay ginagamit sa pagbabasa upang sa ganun ay mapalawak ang pag-unawa at pagkaintindi ng konteksto sa akdang binabasa. So, iyan lamang ang mga teorya hinggil sa mabisang pagbasa. Una, ating babalikan ay ang bottom-up, top-down, pangatlo ay interaktibo, pang-apat ay skema. Bottom-up, top-down, interaktibo, at skema. Pag may mga katanungan kayo sa mga teorya o hindi maintindihan ay maaari niyong ilagay sa comment section. Kasunod, dadako na tayo sa 5 dimensyon sa pagbasa. Una ay ang literal na pag-unawa. Pagkilala sa pangunahing kahulugan ng teksto, kabilang mga makatotohanan, detalye at pangunahing mensahe na malinaw sa mismong akda. Sa literal na pag-unawa, pagkilala lamang sa mga pangunahing kahulugan o literal na kahulugan ng teksto, ngunit kabilang nito ang mga katotohanan, detalye o mga impormasyon, mga pangunahing mensahe na makikita natin o malinaw natin makikita sa mga akda o makna o mga sitwasyon na ating binabasa. Pangalawa, ang pagbibigay ng interpretasyon. Dito,
paghango ng mas malalim na kahulugan, simbolismo at layunin ng mga akda. Pinabagkita rito ang kakayahan ng mambabasa na magbasa sa pagitan ng linya. Dito, binibigyan natin ng pagpapakahulugan o mas malalim na pagpapakahulugan ng mga linya, mga salita o pangungusap na nakalimbag sa mga akda na ating binabasa. Kasunod ay ang mapanuring pagbasa. Dito, kritikal na pagsusuri sa teksto kung saan ang mambabasa ay humusga, nagtatanong at nagtatasa ng katotohanan, lohika at kabuluhan ng ideya. Sa dimensyong ito, ang mapanuring pagbasa ay ang pagsusuri ng teksto o critical na pagsusuri ng teksto kung saan ang mambabasa ay maaring magtanong sa akda, humuhusga kung nasa tamang daloy, istruktura ang akda, nagtatasa ng katotohanan kung saan kanyang tinitimbang kung totoo ba o hindi, at ang kabuluhan ng idea. So, iyan ang mapanuring pagbasa. Kasunod ay ang paglalapat o application. Paggamit ng natutunang kaalaman mula sa teksto sa sariling buhay at sitwasyon. Layunin nito na may idea sa praktikal na karanasan. Sa dimensyong ito, ang mga natutunan o nakukuha ng mga impormasyon ay kanyang inilalapat o binibigyang buhay sa totoong sariling buhay at sitwasyon. Kasunod o ang panghuli ay ang pagpapahalaga. Dito, ang pagtukoy at pagpapahalaga sa emosyonal, artistiko at intelektual na aspeto ng teksto. Dito na ipapakita ang damdamin at pagpapahalaga ng mababasa sa nilalaman ng akda. Sa dimensyong ito, ang pagpapahalaga ay pagbibigay ng pagpapahalaga sa nilalaman ng akda. Dito natin maaari tayong magbigay ng mga reaksyong papel o iba pa man na kung saan maaaring galing sa emosyon o sa artistikong pamamaraan o sa intelektual na aspekto. Na ipapakita sa panghuling dimensyon nito ang damdamin at pagpapahalaga ng mambabasa. So, una nating mga dimensyon nating babalikan ay ang literal na pag-unawa, pagbibigay ng interpretasyon, mapanuring pagbasa, paglalapat, at pagpapahalaga. So, iyan lamang ang 5 dimensyon sa pagbabasa. Ngayon, dadako na tayo sa mga uri ng pagbabasa ayon sa paraan. Una ay ang mabilisang pagbasa o tinatawag sa Ingles na skimming. Ito ay paraan ng mabilisang pagtingin sa teksto upang makuha ang pangunahing ideya o impormasyon. Ginagamit ito kapag ang layunin ay makilala ang kabuuan ng nilalaman ng teksto sa maikling panahon. So, ito ay mabilisang pagbasa lamang ng mga pangunahing ideya o skimming. So, ganito, maiugnay ito sa akin, sapagkat ako ay mabilisang pagbasa, mabilisang nagbabasa. So, kung saan mga pangunahing ideya lamang ang aking tinatala upang sa ganoon ay makuha ko ang mga kabuuang nilalaman ng teksto. So, iyan ay mabilisang pagbasa. So, isa sa mga kadahilanan kung bakit tayo mabilisang pagbasa ay ang panahon o oras na ibinigay o meron tayo. Kasunod ay ang pahapyaw na pagbasa. Scanning, kung sa wikang Ingles. Ito ay isang teknik na paghahanap ng tiyak na impormasyon tulad ng pangalan, petsa o numero na sa teksto. Ang focus ay hindi sa kabuuang nilalaman, kundi sa particular na detalye na hinahanap ng babasa. So, iyan ay pahapyaw na pagbabasa kung saan mayroong mga tiyak na impormasyon lamang na iyong kinukuha. Katulad nung kami ay nasa, kung hindi ako mali, nasa 2nd taon ako ng sekundarya, ay merong ipinapagawa sa amin ng guro na pinababasa kami ng isang buod kung saan ay aming itatala ang mga elemento nito. So, iyan ay tiyak laman. Katulad ng tauhan, pangalan ng mga tauhan, tagpuan. So,
Iyan lamang no, ang pahapyaw na pagbasa. So iyan lamang ay halimbawa no. Kasunod ay ang pagsusuring pagbasa o analytical reading, kung saan malalim at matalinong pagsusuri ng teksto, kung saan sinusuri ang estruktura, argumento at kaisipang ipinapahayag ng may akda. So, sa pamamagitan ng pagbabasa na ito, ginagamitan ito ng pag-iisip at malalimang pagsusuri sa estruktura, daloy, at mga argumentong ginagamit kung ito ba ay tama o katang-isip lamang na ipinapahayag ng may akda. So yan ay ang pagsusuring pagbasa o analytical reading. Kasunod ay ang pamumunang pagbasa o tinatawag nating critical reading. Hindi lamang ito simpleng pag-unawa sa teksto, kundi pagsusuri at pagbibigay ng sariling opinyon tungkol sa nilalaman nito. Pinapahalagan dito ang lohika, integridad ng argumento at kabuluhan ng ideya sa tunay na buhay. So sa pamumunang pagbasa dito natin, ipinapahayag bilang isang mambabasa ang ating sariling opinyon o ideas tungkol sa paksa o akda na ating binabasa. So, hindi lamang ito simpleng pag-unawa sa teksto, hindi pagsusuri, no? Pagsusuri at pagbibigay ng puna o opinyon sa nilalaman nito. Pinapahalaga sa pagbasa na ito, sa paraan, pinapahalaga nito ang mga argumento at kabuluhan ng idea sa tunay na buhay. So, maaari nating i-connecta sa sariling buhay at sa buhay ng akda. Sa akda na binabasa natin. So, kasunod ay ang tahimik na pagbasa, silent reading sa wikang Ingles. Ito ay pagbasa na tahimik kung saan mata lamang ang gumagalaw. So, ganito ba rin kayo magbasa o maingay? Maingay, no? Mas kung sa tahimik na pagbasa, tinatawag natin introvert person ito. O depende nga naman. Pero ang pagbasa ng tahimik kung saan mata lamang ang gumagalaw. So sa paraan na ito, ang tahimik na pagbasa, mata lamang ang ginagamit. Mata lamang ang ginagamit sa pagbabasa. Sa nilalaman, kung saan mata ang ginagamit patungo sa utak. So dito lamang, dalawa lamang ang kanyang ginagamit. Mata at utak na kung saan sinusuri ang mga nilalaman sa akdang kanyang binabasa. Kasunod ay pasalitang pagbasa o oral reading. So narito tayo lahat kasi batid kung mas maigi talaga kung ginagamitan natin ng pagbigkas o baba natin sa pagbabasa. Ito ay ang pagbigkas ng teksto na malinaw at may wastong lakas ng tinig. Layunin itong maipahayag ang kahulugan, damdamin at emosyon ng teksto at sa tagapakinig. So, dito sa pasalitang pagbasa, ginagamitan ito ng wastong tinig o pagbigkas. Layunin pala nito ay may pahayag ang kahulugan, damdamin at emosyon ng teksto at tagapakinig. So, dito sa pasalitang pagbasa, mas naipapahayag natin, no? Mas naipapahayag natin ang mga kahulugan, damdamin at emosyon sa teksto sa tagapakinig. So sa pamamagitan din ng pasalitang pagbasa, mas nauunawaan talaga natin, no? Hindi ko alam kung bakit or para lang sa akin to, ang pasalitang pagbasa ay mas madaling maunawaan ang mga nilalaman ng teksto kapag inilalabas natin mismo sa ating mga bibig. So, iyan ang oral reading. Kasunod ay mga sinsinang pagbasa o ang panghuling uri na pagbasa ayon sa paraan. Ito ang pagtuon sa bawat salita at detalye ng teksto upang masusing maunawaan ang kabuuan nito. Ginagamit ito sa mga komplikadong akda kung saan malaga ang pag-unawa sa bawat aspekto ng teksto. So, aking maiugnay sa masinsinang pagbasa ay ang noong nakaraang semestre, meron kaming semestre o third year, nung kami ay third year pa lamang, ay meron kaming subject na pagsusuri, kung saan sinusuri namin ang mga akda o
o sinusuri namin ng masisinan ang mga akda kung ano nga ba ang totoong nilalaman at mga impormasyon sa akda. So sa masinsinang pagbasa, ang detalye ng teksto ay masusing sinusuri upang maunawaan ang kabuuan nito. So ang masisinang pagbasa pala ay ginagamit sa komplikadong akda kung saan mahalaga ang pag-unawa sa aspekto ng teksto. So may mga malalalim talaga na akda na kailangan talaga ng masinsinang pagbasa sapagkat hindi lamang click nagigets na natin, no? So iyan ay maaari nating magamit ang masinsinang pagbasa. So iyan lamang ang mga uri ng pagbasa ayon sa paraan. At ngayon, magtatanong na naman ako. Para sa iyo, ano ang uri ng pagbabasa ang kadalasan mong ginagamit? So, mga uri ng pagbabasa ayon sa paraan ang kadalasan mong ginagamit. At ipaliwanag. Note, para ito sa mga babae na magiging aking batayan sa attendance. Maaari nyo lamang ilagay sa comment section yung mga kasagutan upang aking mabasa at ma-check ang inyong attendance. Pag may mga katanungan kayo sa unang ating tinalakay, maaari nyo ring ilahad sa comment section upang sa ganun ay aking mabigyan ng linaw at kasagutan. Pag wala na, ay dadako na tayo sa mga proseso o hakbang sa pagbabasa. So may apat pala na hakbang sa pagbabasa. Una ay ang perception, pag-unawa, reaksyon at assimilasyon. Una ay ang perception, pagtukoy sa mga simbolong ginamit tulad ng phonema, morphema at iba pang bahagi ng gramatika. So dito natin matutukoy ang mga phonema, simbolo at morphema at iba pang mga bahagi ng gramatika. Ito ay unang proseso o hakbang sa pagbabasa. Pag sinabi natin phonema, ito ay ang mga phonema, ito ay mga tunog ng bawat letra o salita. Ang morphema naman ay ito ay maliliit na mga tunog sa bawat salita. Una ay ang pag-unawa. Pangalawa ay ang pag-unawa. Inalamang kaisipang nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo. So, dito natin, unawain natin ang mga nakalimbag na mga simbolo upang sa ganun, meron tayong kung sa ganoon maunawaan at maintindihan natin ang mga simbolo na nakalimbag sa akda. Kasunod ay ang reaksyon. Paghatol sa kawastuhan, kahusayan at kalagahan sa tekstong binabasa. Na dito natin alamin natin kung tama ba alamin natin kung nasa kahusayan ba ang mga teksto, nasa kawastuhan ba ng daloy o kalagahan ng teksto ang ating binabasa. At ang pangalawa ay ang assimilasyon, naiugnay ang mababasa ang kanakaraan at naiugnay ang mababasa ang nakaraan at kasalukuyan. So, kasalukuyan na mga impormasyon. So, ating mababatid na mula sa perception, ang pagtukoy ng mga simbolo, pagkatapos ay ang pag-unawa na kung saan binibigyan natin ng pag-unawa ang mga simbolo na ating ginagamit. Pagkatapos ay bibigyan rin natin ng reaksyon o paghatol kung tama ba ang daloy, nasa kahusayan ba at kalagahan ng tekstong binabasa. At pagkatapos ay iuugnay natin ang mga nakaraan at kasulukuyang mga impormasyon. So, konektado lamang ang apat na hakbang iyan. So, una, ang pagbibigay o pagtukoy ng mga simbolong ginamit, pag-unawa, reaksyon, at simulasyon. Sa simulasyon, maaari natin ilagay ang paglalapat o application, no, kung saan binibigyan natin ng buhay ang mga nilalaman o hindi man buhay, kundi ginagamit natin ang mga
ginagamit natin ang mga impormasyon sa practical na buhay. Pag sa ganun, maaari natin gamitin idea o opinion o suggestion sa individual, bilang individual. So, iyan lamang ang mga proseso o hakbang sa pagbabasa. Ngayon, dadako naman tayo sa estratehiya sa effective at interaktibong pagbabasa. Meron tayong SQ3R. So, S, survey, pagsusuri ng pamagat, introduksyon at buod ng teksto upang makakuha ng pangkalahatang idea. So, sinusuri natin ang mga pamagat, introduksyon at buod ng teksto upang makuha ang pangkalahatang idea. Pangkasunod ay ang question, pagsulat ng mga tanong bago, habang at pagkatapos ng pagbasa upang magkaroon ng direksyon at layunin. So, pagtatala ng mga katanungan na maaari nating pagbatayan sa layunin natin at direksyon sa ating pagbabasa. Iyon, ang 3R, una ay ang read, recite, and review. Una, ang read o ang pagbabasa, masusing pagbasa ng teksto upang malinaw na maunawaan ang impormasyon, idea, pagbabasa. Kasunod ang recite, pagsagot sa sariling salita sa mga tanong at paglalahad ng pangunahing idea upang mas matibay ang pagkaunawa. Panghuli ay ang review, paulit-ulit na pagbabalik-aral at pagsusuri ng natutunan upang matiyak na naiintindihan ang kabuuan ng teksto at naaalala ang mahalagang detalye. Una ay ang survey, kung saan sinusuri ang mga akda. Pangalawa ay ang question o ang pagbubuo ng mga katanungan na maaaring gamitin bilang direksyon at layunin sa ating pagbabasa. Panghuli ang 3R, ang read, ang masusing pagbabasa sa mga akda ng mga nilalaman teksto upang malinaw na maunawaan ang impormasyon at idea. Panghuli ay pangalawa ang recite sa 3R, ang pagsagot sa mga salita sa mga tanong na ating ginagawa at paglalahad ng mga pangunahing idea upang mas matibay ang pagkaunawa. Panghuli ang review, ang paulit-ulit na pagbabalik-aral at pagsusuri sa mga natutunan. Upang sa ganun ay tiyak na talaga't nating naiintindihan ang kabuuan ng teksto. So, paulit-ulit, review. So, iyan ang mga estratehiya sa epektibo at interaktibong pagbasa. So, batid kong mas mahaba, no? Pero meron pa ring meron pang ating tatalakayin. So, ngayon, pero bago yan, magtatanong muna ako sapagat mahaba na nating talakayan. Tatanong lamang ako kung kumusta kayo sa una nating bahagi ng ating talakayan. At malaman kong nasa bahagi na kayo, o nanood talaga kayo ng masinsinan sa video na ito. Para aking malaman ay mag-send ng emoji na kung saan inyong ginagamit sa pag-text araw-araw, no, emoji. Pagkatapos ay lagyan nyo ng dash at ilagay ang inyong natutunan. Isang salita lamang, natutunan sa unang bahagi ng ating talakayan. So, maaari nyo ilagay sa comment section upang sa ganun ay aking maunawaan at aking malaman kung nakikinig o nanunood talaga kayo sa aking talakayan. Ngayon, batid kong tapos na. Ngayon, dadakot na tayo sa mga estratehiya sa pagtuturo ng makrong kasanayan sa pagbasa. So, una, ang pre-reading o bago magbasa, layunin niyanda ang isipan ng mag-aaral, pataasin ang interes, at itakda ang konteksto ng teksto. Estratehiya, brainstorming, KW chart, alamin kung ano ang mga alam ng mag-aaral, anong gusto nilang malaman, at pagkatapos ay tukuyin ang natutunan. So, brainstorming at KW chart,
Kasunod ay ang estratehiyang predicting o paghuhula. Hilingin sa mga mag-aaral na hulaan ang magiging nilalaman sa teksto batay sa pamagat, larawan o larawan sa teksto. Kasunod ang vocabulary preview. Ipakilala ang mga mahirap na salita bago basahin. So, iyan lamang ang aking binibigay na estratehiya. Ngunit meron pang mga estratehiya sa pagtuturo ng makrong ito kung saan maaari ninyong i-search sa Google sapagkat marami talagang mga estratehiya sa kasanayang ito. Kasunod ang while reading, habang nagbabasa. Layunin, gabayan ng mga mag-aaral sa aktibong pagbabasa at pag-unawa sa teksto. Estratehiya, skimming at scanning. So, uri ng pagbabasa, no? Katong skimming, mabilis ang pagbasa at scanning, katong pahapyaw na pagbasa. Para sa pangunahing idea, scanning para sa tiyak na detalye. Kasunod ang annotating o pagtatala. Maglagay ng mga marka sa mahalagang idea o tanong sa gilid ng teksto. So, maaari ninyong lagyan ng mga marka. Pag sa ganun ay madaling maturo ang mga pangunahing idea. Kasunod ay graphic organizer. Halimbawa, no, ang concept map, hindi na ito bago sa atin. O story map, kung saan title, kung saan iniisa-isa ang mga bahagi ng akda. Pag sa ganoon, para mas malinaw ang pag-unawa sa teksto. Graphic organizer, concept map, story map, at iba pang map. No, wag lang yung gamitin yung map na ginagamit sa paglinis. Yan ang mga estratehiya. Kasunod ay ang post-reading o pagkatapos ng mababasa. Layunin, palalimin ang pag-unawa at hikayatin ang kritikal na pag-iisip. Mga estratehiya ang pagbubuod o paglalagom. Hilingin sa mga mag-aral ang buodin ng teksto gamit ang sariling salita. So dito, maaari nating gawin na bigyan natin sila ng pagkakataon na buodin ang teksto nilang binasa o kung saan ay malaman natin sila talaga ay upang malaman natin na nauunawaan at naintindihan nila ang mga nilalaman ng akdang kanilang binabasa. Kasunod na estratehiya ay ang diskusyon o talakayan. Magtanong ng mga gamay na tanong para suriin ang tema, mensahe at karakter. Reaction o personal response, ikayatin ng mag-aaral na ibahagi ang damdamin at opinion sa binabasa. So, bigyan natin sila ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang mga opinion, idea, kung sa kanilang akdang binabasa. Pagkatapos sa kanilang akdang binabasa. Ngayon, dadako naman tayo sa muling bahagi ang estratehiya sa pagtataya sa makrong kasanayan sa pagbasa. Una ay ang formative assessment o habang nag-aaral, maaari natin questioning o pagtatanong, magtanong ng comprehension, question habang nagbabasa. Think aloud, hilingin sa mag-aaral na ipaliwanag iniisip habang nagbabasa. Kasunod ang graphic organizer check, suriin ang concept map o flowchart ng mag-aaral. Peer assessment, pasahin silang suriin na pububuod ng klase. So, dito, sa formative assessment o habang nag-aaral, maaari tayong magtanong o mag-aaral tayo ng peer assessment o collaborative assessment na kung saan magtatanong tayo kung ano nga ba ang nasa kanilang kaisipan sa kanilang pagbabasa. Kasunod ay ang summative assessment o pagkatapos ng aralin. Una, ang reading comprehension test. Maaari na gamitin ang multiple choice, true or false, o open-ended question. So, multiple choice. Meron nitong pagpipilian, true or false, tama o mali, o open-ended question kung saan maaaring sanaysay, refleksyon papel, at iba pa. Ito lamang ay base sa kanilang opinion, idea, o sa suggestion. Kasunod ang summarization o rewriting, pagsulat ng sariling buod o reaksyon sa teksto. So dito, pagtataya ay maaari natin gamitin ang sanaysay, mga refleksyong papel, o iba pa na kung saan magbibigay sila ng kabuuan o buod
batay sa kanilang buod o reaksyon batay sa kanilang akdang binabasa. Kasunod, estratehiya sa pagtataya sa makrong kasanayan sa pagbasa ay ang project-based assessment. Gumagawa ng mga posters, presentation, o dramatization ng binabasang kwento o impormasyon. So, dito, project-based assessment, so may mga output tulad ng poster, presentation. So, halimbawa nito, nung nasa unang taon pa lamang ako ay meron kaming pinabasa na akda ni Dr. Jose Rizal na No Limit ang Hiri, kung saan ay aming ginawan ng nobela, ginawa ng anong tawag nito? Libro kung saan buod ng No Limit ang Hiri at aming mga refleksyon. So, una, ito ay mariring presentasyon, sayaw, kanta, spoken poetry, at iba pa, o dramatization nga, sa binasang kwento o impormasyon. Kasunod ay ang wastong pagpapahayag. So, klaro, organisado at may lohika sa pagsagot o pagsusulat. So, may tamang daloy o estruktura ng pagsagot sa mga katanungan. Ngayon, patid kong tapos na tayo sa ating aralin ngayong araw at kung may mga katanungan, maaari niyong ilagay sa comment section upang sa ganun, paulit-ulit ko na magbibigay ako ng mga linaw o kasagutan sa inyong mga katanungan. Pag may katanungan, ilahad lamang sa comment section. Ngayon, pag may walang katanungan, ako naman ay bago iyan, sa kabuuan ng makrong kasanayan sa pagbasa ay isang mahalagang kasanayang pangwika na kinapapalooban ng pagkilala, pagkuha at pag-unawa sa mga ideya at kaisipan mula sa nakalimbag ng mga sagisag. Ito hindi lamang simpleng pagbabasa ng salita, kundi isang masusing proseso ng interpretasyon, kritikal na pag-iisip at pag-uugnay sa dating kalaman sa bagong kalaman mula sa teksto. So, ang makrong ito ay napakahalaga sa pagtuturo at pagtataya ng mga mag-aaral. So, nakakatulong ang makrong ito upang sa ganun ay mabalanse ang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral at ng guro. Katanungan? Pag walang katanungan, ako ang magtatanong. Bilang isang guro sa hinaharap, paano mo ituturo sa inyong mag-aaral ang kahalagahan ng pagbasa bilang kasanayang pagwika? Sasagutan lamang ito sa comment section. Ito ay magiging batayan sa inyong puntos. So, may mga nakapaloob ito na puntos na kung saan aking itatala sa aking class record. So, sagutan niyo ito sa comment section. Bilang isang guro sa hinaharap, paano may tuturo sa inyong mag-aaral ang kahalagahan ng pagbasa bilang kasanayang pangwika? Pag wala ng katanungan, dadako na tayo sa inyong gawain. Paano to? Basahin ang tula. Pagkatapos ay bumuo ng isang refleksyong papel. Isulat sa buong papel at ipasa ito sa susunod na tagpo. Gabay na tanong para sa inyong refleksyong papel. Ano ang pangunahing mensahe ng tula? Ano ang damdamin na ang pinapakita ng tula? Ano ang mga aral o pagpapahalaga na makukuha mula sa tula? Narito rin ang ating kriteria. Kategorya, nilalaman, apat na puntos, organisasyon, 25 puntos, estilo at wika, 20 puntos, pagkamapanuri at refleksyon, 15 puntos. Kabuuan, 100 puntos. So, ipapasa nyo lamang yan sa susunod na tagpo. Ngayon, sa inyong takdang aralin, narito pala ang tula kung saan pinamagatang BH. So, ito ay sinulat ni Jana. Sa silid na payak, ako'y nananahan. Layo sa pamilya at sariling tahanan. Lames at lampara, saksi sa magdamag. Sa bawat araling, kailangan matapos agad.
Kape ang kasama sa gawing tahimik, habang isip sa bukas ay sabik. Luhang patago sa unang tumulo, ngunit sa pangarap ako'y determinado. Bawat pagsusulit ako'y lumalaban, pagod at puyat ay aking kaibigan. Kahit mahirap, ako'y nagpipilit. Tagumpay sa dulo, aking nais makamit. Sa boarding house, kung sadyang maliit, dito ko natutong maging masipag. Estudyanteng may pusong di sumusuko, dahil sa pangarap, ako'y tatayo totoo. So, iyan lamang ang inyong gagawa ng isang refleksyon papel. Ipapasa ito sa susunod na tagpo. Sa inyong takdang aralin naman, isulat sa kalating papel, maghanap sa internet yan class, tungkol sa makrong kasanayan sa pagsurat at in advance pag-aralan ito. Pag wala ng mga katanungan, maraming salamat sa inyo. Best Ed Filipino 2-1 at 2-2. Na, I'm hoping marami kayong natutunan sa araling ito. Kung sa ganoon bilang isang guro sa hinaharap, ay meron kayong magagamit sa pagtuturo at pagtataya sa makrong ito. Maraming salamat, Best Ed Filipino 2-1 at 2-2. Pero bago iyan, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat, Best Ed Filipino 2-1 at 2-2 sa inyong panunood at pakikinig sa aking video na ito. Kayo ay mahal ng Panginoon at mahal na mahal ng inyong mga magulang. Maraming salamat at God bless po.